Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Itigil mo nang kahibangan mo, Milagros. Bistado ka na. Isa kang mangkukulam. Ano ka mo? Ako mangkukulam? Nababaliw ka na ba, Agnes? Baka naman resulta yan ng pag-iwan sa'yo ni Mark kasi mas pinili niya akong samahan kesa sa'yo. Ang tagal naming nagpaloko sa'yo. Umabot pa sa puntong nagparaya ako. Pero buwisit ka, pinaglaruan mo lang kami. Nanggigigil kong sigaw habang masama akong nakatitig sa kanya. Maganda si Milagros, makurba ang katawan, makinis ang kutis. Ngunit lahat pala ng magagandang katangian na nakita ko sa kanya ay pawang pagtatakip lang sa tunay niyang katauhan. Masama, marumi, nakasusulasok. Isa siyang alagad ng dilim pero may makating bibig. Ngayon hindi na ako papayag na apihin pa niya at ipagkalat sa ibang tao gamit ang sariling bersyon ng kanyang kwento. Inilabas ko ang kutsilyong kanina lang ay hinasa ko ng maayos. Sisiguraduhin kong dadaan ang balat at laman ng katawan niya sa patalim na ito. Tutal naman wala na sira na ang pagkatao ko. Sinira ng walang yang babaeng mangkukulam para maangkin ng lalaking matagal na niyang gusto. Anong gagawin mo? Bakit? Akala mo ba mga mangkukulam lang na kagaya niyong dapat nakatakutan? Hindi man ako madalas magsalita, pero kaya kitang tapatan, Milagros. Sa pagkakataon nga lang na ito, papatayin kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Nababaliw ka na. Ikaw ang nababaliw. Sinira mo ang buhay ko. Winasak mo ang puso ko. Inagaw mo pati ang lalaking pinakamamahal ko. Kung hindi dahil sa marumi at pasmado mong bibig, ikakasal na sana kami ngayon. Iniangat ko ang hawak na patalim at patakbo siyang sinunggaban. Sumigaw si Milagros pero tila nabingi na ako sa pagmamakaawa niya. Wala akong ibang gustong gawin ng mga sandaling yun kundi ang patayin siya. Nanggigigil kong sinaksak sa dibdib si Milagros. Tila nakaramdam ako ng kasiyahan nang makitang tila gripo kong sumirit ang dugo sa aking muka. Ang malansang mainit-init na malapot na likido ay mistulang ulan na biyaya para sa akin. Ang kapalit ng kamatayan ni Milagros ay ang kalayaan ko mula sa pangungutya at panlalait ng ibang tao. Hindi pa ako nakontento. Muli kong dinagdagan ang kanyang sugat sa katawan. Halos naririnig ko pa ang pagbaon ng matalim na dulo ng kutsilyo sa napupunit niyang laman. Paulit-ulit binubutas ko ang mukha ni Milagros, leeg, balikat at dibdib. Hindi siya makagalaw dahil sinakyan ko siya sa bandang tiyan. Sinigurado kong hindi siya makakapanlaban, ni hindi na halos makilala ang dalaga sa dami ng sugat, uka at hiwa sa kanyang buong katawan. Hindi pa ako nakontento. Ipinakita ko kay Milagros ang patalim na ginamit ko sa kanya at dinilaan ang dumikit na dugo sa kumikislap nitong talim. Tama na! Maawa ka! Maawa? Bakit, Milagros? Naawa ka ba sa akin nang sabihin ko sa iyong buntis ako at si Mark ang ama? Anong ginawa mo? Pinagbintangan mo pa akong pinatay ko ang sarili kong anak kahit nang totoo, ikaw ang nagtulak sa akin sa pampang kaya ako nakunan. Agnes! Kawawa ka naman, Milagros. Hayan pangit ka na. Kahit aso, hindi ka na magugustuhan. Sinubukan pang iiwas ni Milagros ang kanyang muka pero pinilipit ko ang leeg niya. Sa ganoong tagpo ako naabutan ni tatay. Agnes! Diyos ko anak! Anong ginawa mo? Bakit tay? Kakampihan mo ang tsismosang si Milagros? Siya na ba ang kaaawaan mo ha? Wala akong sinasabing ganyan anak. Pero nag-aalala ko sa'yo. At sa tingin ko, napatay mo si Milagros. Napalingon ako kay tatay at noon lang natauhan. Hinihingal man, nilingon ko si Milagros. Dilat na ang kanyang mga mata, hindi na gumagalaw. Naliligo siya sa sariling dugo, samantalang ako naman nanlilimahid sa ladkit ng malansang kulay pulang likido na yon. Napatay ko si Milagros, napatay ko ang babaeng tsismosa. Gayon na lang ang pagtili ko hanggang sa makaramdam ako ng hapdi sa aking pisngi. Sinubukan ko pang muling umatungal pero muli na namang may sumampal sa akin kaya madali akong napadilat ng aking mga mata. Bumungad sa aking harapan ang nag-aalalang si Tatay Dario, ang ama kong siyang nakagisnan ko simula pagkabata. Mabilis akong bumalikwas ng bangon, hingal na hingal at pagod. Nanunuyo pa ang lalamunan ko na tila ba naglakbay ako sa malayong lugar. Kanina ka pa umaatungal. Ano ba nangyayari sa'yo? Pasensya na po, Itay. Nananaginip lang po ako. Nanaginip?
Tingin ko nga sa'yo binabangungot. Tungkol saan ba yun? Hindi ko po maipaliwanag itay eh. Basta ang alam ko lang, pinatay ko raw si Milagros. Parang totoong totoo. May pinag-awayan daw kami. Si Milagros? Ba't siya ang mutya ng Baryo Manggahan, hindi ba? Tay, itong lugar natin ang Baryo Manggahan. Opo, mutya siya ng baryo dahil representative siya ng lugar natin. Tsaka huwag niyo na pong itanong kung bakit siyang napanaginipan ko. Wala pa rin po kasi akong matinong maisasagot sa tanong niyo eh. Matamlay kong wika. Bumuntong hininga na lamang si tatay at nagtungo sa kusina. Ako naman, tuluyan ng bumangon at kailangan ko pang mag-deliver ng mga herbal liniments sa baryo. Oo nga pala, Miss Winnie. Agnes ang pangalan ko. 40 years old. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dalaga pa lang ako, edad 23. Wala na po akong nanay, namatay siya sa panganganak sa akin, sabi ni tatay. Medyo hirap na rin po talagang magbuntis noon si nanay sa akin, kaya nalagay sa peligro ang buhay niya nang hayaan niya akong makita ang ganda ng mundo. Sayang nga lang, hindi na namin siya kasama ngayon. Pakihatid na lang sa mga suki ko ang langis at ilang pamahid nila sa kasukasuan, ha anak? Nasa papel ang listahan ng mga paghahatiran mo. Tapos ang bayad ng mga yan, isa-isa mo na ring sisingilin. Kailangan natin ng pera dahil malapit na magbunga ang gulay sa bukid. Bibili tayo ng pataba. Opo, itay. Ito lang po ba? Daanan mo na rin si Aling Maura. 500 piso na rin ang utang niya mula pa nung isang buwan. Baka naman may pambayad na rin siya at kailangan natin bumili ng mga gamit sa bahay. Ngayong araw kasi ang pangako niya na magbabayad. Huwag po kayong mag-alala. Dadaanan ko po. Sige anak, humayo ka na. Mag-iingat ka ha? Opo, itay. Kayo din po mag-iingat po dito. Lumabas ako ng bahay at naglakad sa baku-bakong kalsada. Marami akong nakakasalubong, bawat ingay na likha ng kanilang yapak ay sumasabay sa ingay ng mga nag-aawitang mga ibon at tilaok ng manok. Ilan naman sa mga kababayan ko, nagdi-display na ng mga paninda nila sa harapan ng bahay. Natakam nga ako sa kakanin kaso lang, maniningil pa ako kaya wala pa akong pambili. Agnes! Mark, ang aga mo dito sa kalsada. Oo. Inaabangan kasi kita eh. Naku, bakit naman? May atraso ba ako sa'yo? Wala naman. Gusto lang talaga kitang abangan at samahan saan ka man pupunta. Alam mo naman na ito ang mabuting gawain ng isang manliligaw, hindi ba? Naks, diskarte na naman ba yan? Sabi ko naman sa'yo na sa bahay ka manligaw. Bakit dinadaan mo pa ako dito sa kalsada? Natatakot ako sa tatay mo eh. Ikaw talaga? Ang dali mong patawanin ako. Alam mo kasi, Mark, kung talagang gusto mo ko, dalawin mo rin si tatay sa bahay. Ayoko mapagalitan tayo dahil sa lansangan tayo nagliligawan. Tsaka minsan ka nang napagawi sa bahay. Ano pang katatakutan mo? Baka nga sa susunod, pasamahan na niya ako sa'yo kapag may mga lakad ako sa malayo. Kakamot-kamot sa ulo niya si Mark. Ang totoo niyan, gusto ko ang binata, Miss Winnie. Kilala si Mark sa aming baryo. Mabuting tao ang mga magulang niya at walang inabuso. Maging si tatay, kabisado na ang buhay ng mag-anak na madalas pa niyang nababanggit sa akin. Naghahanap pa lang talaga ako ng tiyempo kung kailan ko siya sasagutin. Marami pa kasi kaming iniisip ni tatay eh. Dadalaw naman talaga ako sa iyo mamayang hapon. Kaso lang, nakita kita dito eh. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang kita samahan? Ang dami mo talagang palusot, pero sige na nga, papayagan na kitang samahan ako. Teka, sandali lang. Malayo pa kanina, napansin ko nang nakatingin ka sa mga tindang kakanin. Halika, bumili muna tayo bago umalis. Talaga? Ililibre mo ko? Oo naman. Gusto mo yung sapin-sapin, hindi ba? Bibili tayo ng marami. Lumapit na kami ni Mark sa tindera. Habang nagpapabalot, namataan ko si Milagros na papalapit sa amin. Siya ang babaeng nasa panaginip ko kanina. Naalala ko, bakit naman kaya na naginip ako ng ganoon? Hindi naman kami ganong ka-close ni Milagros. Lalong hindi ko siya kinakausap dahil nga naiilang ako sa kanya. Siyempre, hinahangaan siya ng lahat eh. Karamihan sa mga ginang sa aming lugar, tingin sa kanya ay ideal girl para sa kanilang anak. Pantasya naman ng bayan ang tingin ng mga kalalakihan sa kanya.
Hello, Mark. Milagros, magandang umaga. Anong ginagawa mo dito? Malapit na kasi ang mutya ng barangay Manggahan eh. Nakatakda ko ng ipasa sa karapat-dapat ang corona. Kailangan ko sana ng escort para sa event na yon eh. Pwede kayang ikaw na lang ang maging kapares ko? Sa susunod na linggo na yan, di ba? Matagal-tagal pa. Pwede ka pang humanap ng kapares, Milagros. Kapares? Kaya nga ako lumapit sa'yo kasi ikaw sanang gusto ko. Pasensya na ha. Hindi kita pwedeng pagbigyan eh. Dumiskarte na kasi ko sa dalagang napupusuan ko. Ayoko naman na ma-turn off siya sa akin. Kaya pasensya na ha. Humanap ka na lang ng iba. Sigurado naman ako na maraming payag na lumapit sa'yo para maging kapareha mo. Nagulat ako sa lantarang pagtanggi ni Mark sa dalaga. Sa dami ng nangangarap kay Milagros, hindi ako makapaniwala na kailangan niyang palampasin ang alok ng babae. Kita ko naman sa mukha ni Milagros na hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Mark. Tinititigan niya ako mula ulo hanggang paa. Naaasiwa ako pero hinawakan ni Mark ang kamay ko. Mukhang ipagpapaalam ka naman ng babaeng kasama mo sa mga magulang mo, Mark. Madali na para sa atin ang magkita sa araw ng patimpalak. Tsaka kung tutuusin, nililigawan mo pa lang siya eh. Hindi ibig sabihin nun may karapatan na siya sa magiging lakad mo. Pasensya na, pero hindi ako ganong klaseng lalaki. Humanap ka na lang kasi ng iba. Mark! Halika na. Marami pa tayong lalakarin, di ba? Paano, Milagros? Maiwan ka na namin, ha? At tinalikuran nga namin si Milagros na naiwang nakanganga. Nang papalayo na kami, hindi ko maiwasang makadama ng matinding tuwa. Literal na pinili ako ni Mark. Kahit papaano, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Hindi ko na lang pinansin ang masamang titig sa amin ni Milagros hanggang sa tuluyan na nga siyang lumayo sa amin. Inabala namin ang aming sarili sa paghahatid ng mga order na langis at tinanggap ang bayad saka umuwi. Inihatid pa ako ni Mark kinahapunan. Masaya ako na nakasama kita ngayong araw, Agnes. Ako naman gusto kong magpasalamat dahil tinulungan mo akong maningil sa mga tao. Dahil sa charm mo, marami akong natanggap na bayad ngayon. Kasiyahan ko makatulong sa'yo, Agnes. Anak, nakauwi ka na pala. Opo, Itay. Heto na po ang nasingil ko ngayon. Tinulungan po ako ni Mark eh. Sinamahan niya rin po ako buong maghapon. Magandang hapon po, Mang Dario. Ubod ng galang na sambit ni Mark sa aking ama. Gusto kong matawa sa naging itsura niya, kaso lang hindi ko magawang humalakhak. Ayoko naman na ma-offend sa akin ng lalaki, lalo na tinulungan niya ako sa trabaho ko ngayon. Tay, patuloyin ko muna si Mark ha. Wala bang bibigyan manliligaw mo? At kailangan ikaw pa magsalita para sa kanya? Ay, pasensya na po, Mang Dario. Nahihiya po kasi ako eh. Nahihiya? Tay! Alam mo anak, nung ako pa ang nanliligaw nung kapanahunan ko, hindi ko ikinahihiya ang pagdalaw sa bahay ng nanay mo. Bagkus, nagsilbi ako sa pamilya ng nanay mo para makuha ko sa mga magulang niya ang respeto nila, maging ang matamis niyang oo. Kaya sana naman, ganun din ang gawin ng manliligaw mo. Abay, mukha ba akong nangangagat? Naku, hindi po, Mang Dario. Ikinatutuwa kong malaman na seryoso ang hangarin mo sa aking anak binata. Kaya sana, kung gusto mo man siyang makilala ng gusto, puntahan mo siya rito sa bahay nang makaliskisan na din kita ng maigi. Gusto ko pang matawa ng mga sandaling yon nang makita ang naging reaksyon ng mukha ni Mark. Kinakabahan na animo kakatayin. Gayunpaman, pinatuloy ko siya sa bahay at dinulutan ng maiinom. Habang tumatagal, nagiging panatag na rin ang loob niya dahil maayos naman ang pakikitungo ni tatay sa kanya. Malaya siyang nakakapanuyo sa akin at wala namang tutol si tatay sakaling magkagustuhan nga kami. Ayon nga sa aking ama, mabait naman daw si Mark. Nang mga sumunod na araw, naglako naman ako ng lutong ulam sa kalsada. Ganito ang ginagawa ko kapag wala akong ibang delivery sa mga produkto ni tatay. Pandagdag naman ito sa mga pambili ng mga kakailanganin namin sa bahay. Habang abala sa pag-iikot, napadaan ako sa stage kung saan nag-iensayo ang mga kandidata ng mutya ng Manggahan. Isa pala si Milagros sa nagsisilbing organizer ng nasabing event. Abala rin ng babae sa pagpapalamuti ng stage kasama ang ilan sa kanyang mga alipores.
Ganun na nga ang tawag ko sa kanila since hindi ko gusto ang pinakita niyang ugali nang huli silang magkausap ni Mark. Kaso kung minamalas nga naman, nalingunan niya ako, Miss Winnie. Nakita ko pa nga bumaba siya ng hagdan ng stage at nilapitan ako. Aba, ano naman kaya ang ginagawa mo rito? Napadaan lang ako. Os, bakit nakatingin ka sa mga candidates? Naiinggit ka at gusto mong sumali? Huli na, Day. Hindi ka matatanggap sa contest na to kasi pangit ka. Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Hindi ka papasa sa pagiging kandidata kasi nga pangit ka. Tignan mo nga yung forma mo. Sus, makapanlait ka naman. Parang masahol ka pa sa santo. Bakit kaya mo bang pabanguhin yung puwet mo kapag tumatae? Ang yabang mo maganda ka lang kasi may kolorete yung mukha mo. Daig pang kapal ng pinturang gamit ng payaso. Aba, lumalaban ng walang ya. Natural, hindi ako pinanganak sa mundong ibabaw para magpaapis sa kagaya mong hipon. Anong akala mo, libre ang manlait sa mundo? Nagtawa na ng lahat ng mga nakarinig ng sinabi ko. Ito na talaga ang problema ko dati pa eh. Mabait na mabait ako sa taong mabuti rin sa akin. Pero kapag sinaktan ako o ininsulto ng kahit na sino, naku makakatikim sila ng masasakit ding salita mula sa bibig ko. Lumapit na sa akin ng tuluyan si Milagros. Nanggigigil na tinitigan niya ako. Base sa nakikita kong itsura niya, mukhang gusto na niya akong sabunutan kaso hindi niya magawa dahil maraming tao. Marahil natatakot siyang mahusgahan din ng iba kaya iniwasan niyang magpakita ng taglay niyang kasamaan. Masaya ka ngayon kasi akala mo hindi kita kayang saktan? Hindi mo naisip na pwede kitang balikan kapag wala nang nanonood sa atin? Pinagbabantaan mo ba ako? Sayang, akala ko pa naman kaakibat ng kagandahan ng kabaitan. Kaso lang nagkamali pala ako. Sa kabila ng taglay mong ganda, ang pangit ng ugali mo. Kesa naman kagaya mo, pangit na nga, maldita pa. Pangit ako, ganon? Bakit may nanliligaw sa akin? Samantalang ikaw? Nakikiusap pa sa ibang lalaki, magkaroon lang ng escort. Walang yakang babae ka? Balak na talaga niyang iangat ang kamay niya pero mabilis naman akong nakaiwas. Nagsinghapan pa ang ibang tao na akala siguro ay masasaktan na ako. Ang hindi ko lang inaasahan, haharap siya sa madla tsaka magsasalita sa malakas na boses. Ay! Kukulamin daw ako ni Agnes! Ano? Hindi ako mangkukulam! Hindi nga ba? Pinagbantaan mo nga ako, hindi ba? Sira ka ba? Hindi kita pinagbantaan. Wala akong sinabi sa'yo na ganyan. Di bale, matatapos din ang mga ginagawa ko rito. Ipagdasal mo na lang na hindi na kita makita mamaya. Dahil oras na mamataan kita, lagot ka sa akin. Banta niya. Hindi ako natatakot sa kanya, Miss Winnie. Ang totoo niyan, naiirita ako sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Para bang kayang-kaya niyang gawin sa akin ang lahat ng banta niya. Kaya naman sa isang iglap, muli akong ngumisi sa kanya. Sa tingin ko, ikaw ang mangkukulam eh. Ano? Wala kang ebidensya. Wala nga ba? Kitang-kita ko nga sa mukha mong pagka-guilty oh. Magbabayad ka. Mamaya ka talaga sa akin. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na sa ginagawa ko. Mas marami pa akong mabibentang ulam kaysa sa patulan ko ang walang yang babaeng inggitera at pakialamera. Sana lang talaga, wag na nga kaming magkasalubong mamaya. Hindi ako natatakot sa kanya bagkus natatakot ako sa sarili ko at baka magkasala ako sa kanya. Nananabunot pa naman ako ng buhok ng mga taong walang ibang alam gawin kundi ang mang-insulto ng kapwa kagaya ko. Salamat na lang at natapos din ang pagtitinda ko kaya nagpa siya na akong umuwi. Habang nasa daan, nakasalubong ko si tatay. Nagtataka ako at tinanong ko siya kung saan ba siya pupunta. Tay, hapon na po Saan kayo pupunta? Sinundo ako ng manliligaw mo. May gustong magpagamot sa akin sa baryo. Malala na raw ang karamdaman pero hindi naman gumagaling sa ospital. Talaga po? Pwede ba yun? Sakit na hindi gumagaling kahit bigyan pa ng napakaraming gamot. Ano po bang nangyari? Mahirap daw ipaliwanag ayon kay Mark. Pero anya, may kinalaman daw sa kulam. Nasaan po ba si Mark? Agnes, nandito ako. Akala ko ba takot ka sa tatay ko? Bakit magkasama kayo? Ikaw pasimple ka rin eh. Hindi naman pala kasi nakakatakot ang tatay mo eh. Akala ko nga lang,
Lalamunin niya ako ng buhay kanina nang tanungin niya ako kung bakit kita hinahanap. Mabuti na lang, naisip ko kagad na sabihin sa kanyang tutulungan ko siya sa gawain niya. Kaya natuwa. Tapos kanina, habang kinukuha ang bayad sa customer niyang may utang, humingi ng tulong sa akin ng isa sa kakilala ng tatay mo. Kailangan daw nila magpagamot eh. Kaya heto, sinundo ko kagad si Mang Dario. Psst! May pinag-uusapan ba kayo? Bakit parang nagbubulungan kayong dalawa dyan? Naku, wala po Mang Dario. Wala po. Halika na, Tay. Samahan ko na po kayo. Gusto ko ring makita ang gagawin niyo. Mabuti na lang at pumayag naman kaagad si Tatay. Nagsimula na kaming maglakad paalis. Marami pang nagtatanong sa amin kung saan kami pupunta pero hindi ito direktang sinasabi ni Tatay. Hanggang sa dumating kami sa bahay ng pasyente na kailangan asikasuhin ni Tatay. Ayos. Ito ang unang pagkakataon na makikita ko manggamot si Mang Dario. Ako naman palagi ko na siyang nakikita. Pero ewan ko ba, hindi naman ako natututo. Wala akong hilig sa panggagamot eh. Baka naman may ipapamana pa si Mang Dario sa'yo bago ka magkaroon ng kakayahang manggamot. Kahit ano pa yon, hindi pa rin ako magiging isang albularyo. Mas gusto kong maging tindera na lang ng kung ano-ano. Natawa si Mark sa tinuran ko. Hindi na rin naman kami nanatiling magkausap tungkol sa mga hilig namin ng sumunod na oras. Kinailangan kasi naming tulungan si Tatay eh. Hindi ko maiwasang mandiri sa kawawang lalaking biktima di umano ng kulam. Halos maubos na ang balat ng lalaki sa buong katawan. Natuklap ang mga yun na animo na paso. Diyos ko, Itay, ano pong nangyari sa kanya? Ganito kalala ang nagagawa ng inggit, anak. Kahit nahihirapan na ang kanilang biktima, hindi nila tinitigilan hanggat hindi namamatay. Ang lupit naman pala ng mangkukulam na yan. May paraan po ba para malaman kung sino ang nangulam, Mang Dario? Oo, meron. Sa pamamagitan ng pagtatawas. Ano, nakahanda na ba kayong tulungan ako? Opo, Itay. Tutulungan ka namin. Inutusan nga kami ng tatay ko na maghanda ng planggana na may lamang maligamgam na tubig at asin. Pinwesto namin yon sa ulunan ng pasyente. Tahimik namang nakikinig ang mga kaanak ng kawawang lalaki. Babae ang may gawa nito sa anak ninyo, misis. Isang babaeng malaki ang galit sa mga lalaking babaero. Mukhang minsan ang napaiyak ng anak ninyo ang nasabing mangkukulam. Ipinorma ni Tatay. Abala siya sa pagpatak ng tunaw na kandila sa tubig na nasa planggana. Pinagmamasdan ng nabubuong imahe na sinasabayan niya ng pag-usal ng panalangin. Nagkatingin na naman kami ni Mark, tila may hudyat pang sabay na lumapit sa kinaroroonan niya at nakatingin. Hala, tama nga si Tatay, pero parang ang ganda naman yata ng babaeng nabuo sa tunaw na kandila. Parang si Milagros! Huwag kang maingay. Mamaya niyan, mapagbintangan tayong naninirang puri. Alam naman natin ang pasyente ni Mang Dario, supporter ni Milagros, lalo na sa pagandahan. Baka tayo pa ang lumabas na masama. Sa bagay, ang yabang-yabang pa nga ng babaeng yun, mangkukulam naman pala. Ako pang pinagbintangan niyang may ganong kakayahan. Alam mo bang pinagsigawan pa niya yun sa harap ng maraming tao? Kung ganun, nagkita pala kayo kanina? Oo, nilait pa nga niya ako ng todo eh. Ang sama pala ng ugali ng babaeng yun. Biro mo, ginagamit niya ang impluensya niya sa ibang tao para makakuha ng simpatsya. Hayaan mo na. Kaya nga hindi ako nakikipaglapit sa babaeng yun eh. Minsan na kasing naikwento sa akin ng mama ko na marami nang naging kaaway si Milagros sa kabilang bayan kung saan talaga siya nakatira. Wala nang mga magulang ang babaeng yun. Napilitan lang siyang lumipat dito sa Baryo Manggahan dahil pati ang lupain nila binili ng mga magsasaka. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi sa akin ni Mark. Nariyan na ang munting pagdududa na unti-unting bumabangon sa aking pagkatao. Kailangan kong mas makilala pa si Milagros. Ngunit paano ko naman magagawa yun kung ganyang inaaway-away niya ako? Hindi ko siya magawang lapitan nang hindi siya nagrereklamo. Asyumera pa nga ang babaeng yun eh. Sa huli, napagpasyahan kong matyagan si Milagros. Susundan ko siya hanggat magagawa ko. Lalong hindi ako papayag na makagawa pa siya ng ganitong klaseng karamdaman para ihasik sa mga tao. Nang mga sumunod na araw, matyagang nagpabalik-balik si Tatay sa bahay ng kanyang pasyente hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling.
Ako naman, palagi kong minamatyagan si Milagros. May isang pagkakataon nga na namataan ko siyang sadyang sinalubong si Mark sa kalsada. Hello Mark, himala mag-isa ka yata ngayon. Nasaan ang asungot mong kasama? Asungot? Wala naman ako ibang kilalang ganun maliban sa'yo ah. Bakit? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Sino ba yung babaeng sunod ng sunod sa'yo na parang buntot mo? Kilala ko na. Unang-una, hindi buntot ang babaeng nililigawan ko. Ikalawa, Agnes ang pangalan niya. Saka wala kang karapatang laitin ng babaeng minamahal ko. Alam mo, kung ayaw mong magulo ang buhay mo, lubayan mo na lang siya, pwede ba? Kung makapagsalita ka, parang napakasama ko namang tao. Gusto lang naman kitang maging kaibigan ah. Pasensya na, Milagros. Hindi ko kasi ugaling makipagkaibigan sa ibang babae, lalo na't may nililigawan na ako. Saka ayoko magselo si Agnes. Siya lang ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Nang marinig ko ang mga sinabing yun ni Mark, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Tunay ngang mahal niya ako at ang mga taong puro kong magmahal hindi na dapat na pinagdurusan ng matagal. Kailangan din silang bigyan ng walang hanggang kasiyahan. Kaya naman ang talikuran ni Mark si Milagros, kaagad ko siyang hinabol. Mark! Agnes? Totoo bang narinig kong sinabi mo kay Milagros? Minamahal mo ko? Oo naman. Liligawan ba kita kung hindi kita mahal? Siyempre hindi lang kita sa gusto. Kung hindi mahal din. Sobra. Mahal na mahal din kita, Mark. Kaya oo, sinasagot na kita. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Nanlaki ang mga mata ni Mark sa aking sinabi. Alam kong hindi niya inaasahan yun. Pero ano pa nga ba ang dapat naming hintayin? Pasko? Mahal naman namin ang isa't isa? Wala din akong balak na ipaagaw pa kay Milagros ang lalaking mahal ko at baka magsisi pa ako sa huli. Mukha pa namang desperada ang babae na maagaw sa akin si Mark. Sa katunayan, inis na inis siya habang nakatingin sa amin ngayon. Ayaw ko man tanggapin, wala akong magagawa kundi hayaan na lang si Milagros ang maging saksi ng pagtugon ko sa pag-ibig na inaalok sa akin ni Mark. Kumalat sa buong baryo ang pagiging magkasintahan namin ng lalaki. Maging si tatay, masayang-masaya sa naging desisyon naming dalawa. Natutuwa ako, Iha. May makakatuwang na tayo sa panggagamot ko sa mga tao. Huwag kayong mag-alala, Tatay Dario. Hindi ko po kayo iiwan sa panggagamot. Tutulong po ako. At talagang tatay ng tawag mo sa tatay ko, ah? Siyempre naman. Nobya ko na ang anak ni tatay eh. Wala akong pagtutol sa relasyon ninyo, mga anak. Natutuwa nga ako at natagpuan nyo ang isa't isa. Naway huwag kayong magkasakitan at panatilihin ang pagmamahalan sa isa't isa. Maraming salamat po, Itay. Pangako, mas pagbubutihin pa namin ang pagtulong sa inyo. Hindi ka namin iiwan at pababayaan. Salamat naman kung ganun. Gayunpaman, kahit may ilang taong masaya sa naging relasyon namin ni Mark, kagaya ni tatay at ng iba pa, hindi maiiwasang may mga maiinggit din katulad ni Milagros. Ang masaklap pa, nagsama pa siya ng ilang ding mga inggitera na walang ibang ginawa kundi paringgan ako at ibuli sa tuwing lumalakad ako ng walang kasama. At nandito na naman ang malanding mga aagaw. Excuse me? Sinong inagaw ko sa'yo? Nagtatanong ka pa? Natural, si Mark. Si Mark? Nahihibang ka na ba, Milagros? Boyfriend ko si Mark at kahit minsan hindi siya nanligaw sa'yo. Napaka-asyumera mo talaga, no? Kahit walang gusto sa'yo ang lalaking binubuntutan mo, panay pa rin ang papansin mo. Desperada ka talaga. Marahil hindi nagustuhan ni Milagros ang sinabi ko dahil pinahawakan niya ako sa kanyang mga alipores. Dinala ko sa isang eskinitang walang tao at doon ilang beses na sinampal. Hayop ka? Ilang beses na akong nagtitimpi sa'yo. Malandi ka na nga, mayabang ka pa. Akala mo siguro pababayaan kitang lapastanganin ng pagkababae ko? Lapastanganin mong mukha mo. Sa bagay, mukha ka namang babaeng nabuhay na sa history eh. Kung makapagsalita ka, ang lalim. Masahol ka pa sa isang historian. Hay nako, kung alam lang ng mga tao ang tunay mong ugali, siguradong lalayuan ka na nila. Sa bagay, babagsak ka rin balang araw. Hindi ka na kailanman babalik sa ibabaw.
Ito ang palagi mong tatandaan, Agnes. Masaya ka ngayon kasi kasama mo si Mark. Pero balang araw, babawiin ko siya sa'yo. At hindi ako kailanman papayag na magtagumpay ka sa pangarap mong pabagsakin ako. Bago mo pa magawa yun, sisiguraduhin kong mauuna ka magdusa. Kahit naman wala kang gawin, gugustuhin kong magdusa ka. Isasama ko pa ang tatay mo. Paulit-ulit niya akong sinampal hanggang sa mamagana ang aking pisngi. Tiniis ko ang lahat, Miss Winnie. Ni hindi ako nagpakita ng luha sa harapan niya. Ayokong makita niyang umiiyak ako dahil siguradong mas matutuwa siyang makitang masaktan ako. Tinandaan ko ang itsura ng 2 alipores niya na may hawak sa akin. Isasama ko sila sa gagantihan ko. Mabuti na lang, makalipas ang ilang sandali ay nilubayan na rin nila ako. Iniwan nila ako na maraming kalmot at namamaga ang muka. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kaginhawahan. Nangihina man, pinili kong bumangon at nagpasyang umuwi. Nakasalubong ko sa daan sina Tatay at Mark na magkasamang hinahanap ako. Hindi sila makapaniwala sa nangyari sa akin. Diyos ko anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka may pasa? Sino may gawa nito? Kanina pa kita hinahanap, Agnes. Bakit may mga sugat ka? Sabihin mo sa amin ang totoo. Si Milagros, siyang may gawa nito sa akin. Pinagbantaan pa niya ako na pati si tatay, sasaktan niya para pahirapan ako. Ano? Sinabi niya yun? Oo, Mark. Grabe ang pagkagusto ni Milagros sa'yo para guluhin niya ang buhay namin ng ganito. Huwag kang mag-alala, Agnes. Hindi ako papayag na saktan ka pa ulit ni Milagros. Ako na makakalaban niya. Kailangan nating may reklamo ang babae niyan sa barangay. Hindi pwedeng basta na lang siyang hahanap ng gulo at pasimuno ng pananakit sa walang katuturang bagay. Sambit ni tatay na sinang-ayunan naman ni Mark. Tuloy napilitan akong sumama sa 2 lalaki sa barangay hall para ireklamo namin si Milagros. Marami ang nadismaya sa di umano'y pagpapakita ni Milagros ng pangit na ugali, gayong iniidolo pa naman daw siya ng mga tao. Nang magharap nga kami sa barangay, taas kilay akong dinuro ng dalaga. Ang kapal din naman ng mukha mong ireklamo ko, no, Agnes? Hindi nga kita kailanman tinuring na kakilala o kaibigan eh. Tapos sasabihin mong sinaktan kita kasi hindi ko gusto ang presensya mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako ganyan kababaw. Huwag mo akong gawing sinungaling, Milagros. Alam ng 2 mong alipores ang ginawa niya sa akin. Sa katunayan, inutusan mo pa nga silang hawakan ako, hindi ba? Kalokohan. At bakit ko naman gagawin yon? May katangian ka ba na dapat kong kainggitan? Nakakalimutan mo na ba? Lantaran mong sinabi sa akin na gusto mo si Mark. Hindi ka na nahiya. Pati kasintahan ng iba gusto mo pang ahasin. Kahit ang lalaki na nga mismo ang ayaw pang magpaahas sa'yo. Nanggigigil na binalak na sana akong saktan ni Milagros, kaso lang humarang si tatay. Masama ang tingin na ginawad niya sa babae. Tingin na hindi papatalo. Tingin na hindi siya makakapayag na may apihing mahalaga sa kanya. Ni minsan, hindi ko pinagbuhatan ng kamay ang sarili kong anak. Kaya wala kang karapatan saktan si Agnes. Sa ipinakikita mo ngayon, tama nga ang sinabi ng aking anak. Sinaktan mo siya kasama ng mga alipores mo. Ngayon, oras na gawan mo siya ng masama. Ako na makakalaban mo. Tama si Tatay Dario, Milagros. Wala kang karapatan saktan ng anak niya. Saka bakit mo ba pinagpipilitan ng sarili mo dito sa akin? Hindi kita gusto. Lalong hindi kita nanaising maging kaibigan. Ayoko sa mga desperada. Kasalanan mo ito, Milagros. Pareho kayo ng tatay mo. Mga masasamang tao, anak ka ng mangkukulam. Alam kong labis-labis na kahihiyan ang nararamdaman ni Milagros ng mga oras na yon. Pero tila babaliwala lang sa kanya ang mga sinabi nila tatay at Mark. Taas noo pa siyang inisian ako at hindi na sumagot pa. Gayunpaman, ginawa pa rin ng aming chairman ng tama. Pinagmulta niya si Milagros at pinatawan ng parusa. Hindi ko alam kung anong klaseng consequence ang natanggap ng babae, basta nagulat na lang ako isang araw nang makitang nagwawalis siya sa kalsada. Pinag-community service pala sila ng mga alipores niya. Tinawanan ko ang babae nang saktong mapadaan ako sa pwesto niya. Akala ko nagkamali ako ng desisyon nang hindi ako pumatol sa pananakit mo sa akin kasama ang alipores mo kasi palaban ako, Milagros. Pero naisip ko, tama lang ang ginawa ko. Mas bagay kang maglinis dyan kesa sa rumampas sa stage. Napakagaga mo kahit kailan. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, ha?
Sige, subukan mong saktan ako. Sa pagkakataong ito, lalaban na ako. Hindi na ako papayag na masaktan mo ulit. Akala mo siguro hindi kita papatulan, ano? Gaganti ako, Agnes. Sisiguraduhin kong hindi mo ikakatuwa ang gagawin ko. Aniya na hindi ko nalang pinansin. Diyan naman siya magaling sa pagbabanta. Mula noon, naging opisyal ko ng mortal na kaaway si Milagros. Sayang at dati hinahangaan ko ang galing niya sa pagrampa. Naging idolo siya ng maraming kabataan. Pagpapanggap lang pala ang lahat ng pinapakita niya. Walang yaang babae. Wala siyang nagawa ng sapilitan kong tinampal ang kamay niya na balak sanang mag-iwan ng latay sa aking balat. Ngumisi ako at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Di gumanti ka, hindi ako natatakot sa'yo, bruha. Gusto mo patunayan ko pa sa'yo Hindi na kailangan. Alam ko naman na iiyak ka rin balang araw. Ang pagpatak ng luha mo ang magiging pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Isinusumpa ko. Hindi mo ako mapapaiyak, Milagros. Gagawin ko ang lahat, mailayo lang ang pamilya ko sa'yo na balak mong ipanakot sa akin. Sisiguraduhin kong ikaw ang luluha at hindi ako. Matapang kong wika sa kanya. Alam kong hindi nagustuhan ni Milagros ang ginagawa kong pagsagot sa kanya pero kailangan Tinalikuran ko siya at nagpa siya na lamang lagpasan siya. Hindi ko na pinansin pa ang mga pagpaparinig niya. Tutal naman, alam kong hindi siya magtatagumpay sa mga masama niyang binabalak laban sa akin. Lingid sa kanyang kaalaman, balak ko nang simula ng seryoso ang pagmamatsyag ko sa kanya. Hindi ako papayag na maniobrahin pa niya ang sitwasyon at naiinis ako sa tuwing tinatawag niya akong anak ng mangkukulam. Albularyo ang tatay ko, Miss Winnie. Tumutulong siya sa mga nangangailangan. Ginagamot niya ang mga may sakit. Alam kong mabuti siyang tao. Masyado kang matapang at pakialamera, Milagros. Ginugulo mo ang tahimik kong buhay. Ngayon malalaman ko ang sikreto mo. Ikaw naman ang susundan ko. Naglakad na pauwi si Milagros. Tahimik lang ako at pinagmasdan siyang papasok ng kagubatan. Hindi ko pa kailanman natunto ng kanyang bahay kaya gayon na lang ang pagtaka ko nang mapagtantong sa kakahuyan pala siya nakatira. Buisit na Agnes, talagang sinusubukan niyang pasensya ko? Pwes, gagawin ko siyang laruan hanggang siya na mismo ang magmakaawa sa akin na patayin ko na lang siya. Sisiguraduhin kong masakit at nakababaliw ang gagawin ko sa mga mahal niya sa buhay para tuluyan na nga siyang malugmok at bumagsak. Umiling ako at lumapit pa sa may bintana ng kanyang bahay. Hindi ko akalain na may makikita ako doon na mga hindi pangkaraniwang kagamitan. Marami kong alam tungkol sa mangkukulam. Sila kasi ang kadalasang nilalabanan ni tatay, lalo na kapag may mga pasyente siyang hindi nagtitiwala sa ospital at mas gugustuhin na lang lumapit sa albularyo nang mabawasan man lang nila ang sakit ng katawan na nakuha mula sa kakaibang orasyong gawa ng kulam. Isang katotohanan ang sumambulat sa akin. Sinungaling si Milagros, mapagpanggap at manloloko. Kailangan ko siyang makumpronta. Nagmadali ako sa paglabas sa pinagtataguan at pinaningkitan ko ng mata si Milagros. Gulat na gulat siya nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Isa kang mangkukulam, Milagros. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako ng kung ano-ano. Tapos ikaw palang may sikreto? Makakarating to sa lahat ng nakakakilala sa'yo. Sa tingin mo ba, papayagan pa kitang makalabas ng bahay ko? Nagkakamali ka, Agnes. Nalaman mo ng sikreto ko kaya wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Hindi ka magtatagumpay, Milagros. Ipagkakalat ko sa lahat ang mga nalaman ko. Sambit ko sabay layo sa kanya. Hindi ako papayag na basta na lang siyang makatanggi sa mga nadiskubre ko ngayon. Kaya naman dali-dali akong nagtatakbo papalayo. Galit niya akong hinabol. Duwag ka, Agnes! Wag na wag mo akong tatakbuhan! Haliparot ka! Ano ka, siniswerte? Ha! Manigas ka dyan, Milagros! Hayop ka! Papatayin kita! Isa kang salot sa lugar namin. Ang mga kagaya mo dapat sinusunog ng buhay. Kampante ka ngayon kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na malalason ko ang isipan ng mga tao. Titiyakin kong sa halip na ako, ikaw ang susunugin nila ng buhay dahil ikaw ang mapagkakamalan nilang mangkukulam. Sa kasamaang palad, naabutan niya ako at walang babalang sinakyan ako sa likod. Dahil may kabigatan si Milagros, na out of balance ako at nangudngod sa lupa. Nasaktan ako at sinubukang magpumiglas.
pero naging marahas sa pagsabunot ng buhok ko si Milagros. Nang dahil sa kayabangan mo, nahuli tuloy kita. Patay ka sa akin ngayon. Ang kapal ng mukha mo, Milagros. Wala kang karapatang pigilan ako sa gagawin ko. At anong gagawin mo? Pipigilan ako? Huwag ka nang umasa. Hindi na mangyayari ang gagawin mo. Nagulat ako nang umusal siya ng kakaibang orasyon. Hindi ko maintindihan ang mga binigkas niya, kaya gayon na lang ang pagtakip ko sa tenga ko. Naalala ko noon, sinabi sa akin ni tatay na wag akong makampante sa kahit na anong maririnig kong uri ng orasyon. Baka raw ginagawaran na ako ng sumpa. Ubod lakas kong sinipa si Milagros. Mabuti na lang nakahanap ako ng paraan para magawa yun. Napaupo siya sa lupa, namimilipit sa sakit na nagawa ko sa kanya. Pareho lang kaming bumagsak, pero hindi ako pwedeng magpaapekto. Kailangan kong makalayo sa kanya. Agnes! Saan ka pupunta? Lalayo ako sa salot na kagaya mo! Mamamatay ka na ngayon! Ikaw ang mamamatay, Milagros! Nagtulakan kami ni Milagros nang mapalapit kami sa tila pampang. Palibhasa, kabisado niya ang kagubatan kaya nagagawa niya akong dalhin sa mas masukal na bahagi. Walang sabi-sabing binalak niya akong itulak pero nakabuelta ako. Kaya naman sa halip na ako, siya ang gumulong pababa ng pampang. Kitang-kita ko kung paano nagkalasog-lasog ang katawan ni Milagros nang bumagsak sa ibaba. Wala akong magawa kundi sigaw ng sigaw. Milagros! Diyos ko! Hindi ko sinasadya! Nataranta ko at dali-daling natagpuan ang sariling pauwi na sa aming bahay. Umiiyak akong nagsumbong kay tatay. Tulungan niyo ako, Itay! Maawa po kayo! Bakit anak? Ano ba nangyari? Ano bang ginawa mo? Si Milagros po, Itay. Aksidente ko po siyang naitulak, Itay. Ano? Bakit mo naman nagawa yun? Natuklasan ko ang pagiging isang mangkukulam niya, Itay. Marami na siyang nabiktima at isa pa doon ang ginamot niyo. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo, anak? Sigurado po ako, Itay. Nagkumprontahan kami pero hindi niya tinanggap ang mga sinabi ko na isusumbong ko siya sa madla. Halika, samahan mo ko, anak. Kailangan nating mahanap ngayon si Milagros. Baka buhay pa siya at kailangan niya ng tulong. Itay, paano naman po ako? Ayokong makulong. Siguradong gagawin ni Milagros yun oras na mahanap natin siya. Kakausapin ko siya, anak. Huwag kang mag-alala. Pero ayokong tuluyan ka ng maging kriminal. Mas mabuti na yung masigurado natin ang kaligtasan niya. Wala akong nagawa kundi ang tumango na lamang. Magkasama kaming bumalik sa kagubatan. Sinama pa namin si Mark para sakali man may mahingan kami ng tulong. Dapat hindi mo na sinundan si Milagros. Alam mo naman ang ugali ng babaeng yun eh. Masyadong masama. Hindi ko naman intensyon na mabuking siya eh. Naunahan lang ako ng takot nang makita kong tila ba papatayin na niya ako. Panay ang bintang niya sa akin na mangkukulam tayo, Itay. Tapos malalaman ko siya naman palang taong yun. Huwag kang mag-alala. Hindi niya gagawin yun. Kapag nahanap natin siya, gagawin natin ang lahat. Mapanatiling tikom ang bibig niya. Bibigyan ko siya ng kondisyon na siguradong ikakatakot niya. Nandito kami, Agnes. Hindi kami papayag na saktan ka pa ni Milagros. Napakasama niya. Kung hindi siyang nahulog sa pampang, baka ikaw ang sinaktan niya. Marahil, baka hindi ka pa namin nahanap. Pero nag-aalala ako, Mark. Kanina pa tayo paikot-ikot dito eh. Hindi pa rin natin mahanap ang kinaroroonan ni Milagros. Baka naman buhay pa siya at bumangon. Sana hindi niya na ipagkalatang nangyari sa pagitan namin. Maigi pang puntahan na lang natin siya sa bahay niya. Sundan niyo na lang po ako, Itay. Alam ko kung saan banda ang bahay ni Milagros. Sumunod sa akin ang dalawang lalaki. Kalaunan, natuntunan namin ang bahay. Maliwanag yun at mukhang may tao sa loob. Mukhang nasa bahay na niya si Milagros. Hayaan niyo po akong humarap sa kanya, Tay, para makausap ko siya ng masinsinan. Mag-iingat ka, iho. Baka mapahama ka. Sasama ako sa'yo, Mark. Wag na, Agnes. Ayoko mapahama ka. Mas lalong hindi ako mapapakali kapag hinayaan kitang mag-isa lang nalalapit sa kanya. Hindi mo pa lubusang kilala si Milagros, Mark. Hindi mo alam na ikaw ang punteriya niya para saktan ako. Sige, halika. Basta dito ka lang sa likod ko, ha?
Oo, pangako. Magkasama kaming kumatok sa pinto ng bahay ni Milagros. Nanatili naman si tatay sa labas ng bahay malapit sa tarangkahan. Kabado kaming dalawa ni Mark. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Milagros oras na makita niya ako. Malamang maraming sugat ngayon ng dalaga. Kita ko kasi nang magkalasog-lasog ang katawan niya habang sinasalo ng batuhan sa pampang. Pero paano nga ba siya nakabangon at nakauwi ng maayos sa bahay niya? Bumukas ang pinto at lumabas mula doon si Milagros. Nagulat ako nang makitang wala man lang siyang mga sugat sa katawan. Parang walang nangyari sa kanya. Oh, nagulat ka ba, Agnes? Hindi mo akalaing mabubuhay pa ako pagkatapos ng ginawa mo sa akin, bruha ka? Alam mong hindi kita tinulak, Milagros. Sa kagustuhan mong ihulog ako, ikaw ang nawala ng balance at gumulong pa ibaba. Hindi ka ba nahihiya? Ang lakas ng loob mong saktan ako pero lalampa-lampa ka? Wag na wag mo akong tatawaging lampa. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko kaya wala kang karapatang kutsain ako. Ang mabuti pa, umalis na kayo kung wala kayong matinong sasabihin sa akin. Hindi mo kami kailangan ipagtabuyan, Milagros. Sa totoo lang, nawalan ako ng interes sa inaalok mong pakikipagkaibigan. Sana lang, makonsensya ka sa mga pinaggagawa mo. Alam na namin ang totoo. Ilang tao pa ba ang kailangan mong kulamin para lang makuha mo ang gusto mo? Sa labis naming gulat, nanubig ang mga mata ni Milagros. Halatang nasaktan siya sa sinabi ni Mark. Pero wala huli na, nagawa na nga siyang pasakitan. Lahat ng nanakit sa akin noon, masasaktan ko na ngayon. Yun lang ang makakaya kong ibahagi sa iyo, Mark. Hindi ako basta nalang dumating sa buhay niyo para manggulo. Ginagawa ko to dahil may mga kadugo kayo na minsan nang naging pasakit sa buhay ko. Wala akong pakialam sa gagawin mong paghihigante. Ang mahalaga sa akin, maprotektahan ko si Agnes. Hindi ako naniniwala sa ganti na sinasabi niya, Mark. Alam ko bored lang ang babaeng yan, kaya niya tayo sinasabihan ng mga walang kwentang bagay. Tumalikod na nga kami at lumayo sa kanya. Inalalayan pa ako ni Mark. Habang paalis kami, muli kong nilingon si Milagros. At gayon na lang ang pangingilabot ko nang makita siyang may karimari-marim na pagngisi habang nakatingin sa amin. Malamang may binabalak siyang masama. Maraming salamat, Mark. Sinamahan mo ko sa lugar na to. Kayong dalawa ni tatay. Tingin ko tuloy sa sarili ko naging pasaway ng anak. Hindi totoo yung iniisip mo. Saka huwag ka nga magpaniwala dyan sa mga sinasabi ni Milagros. Nililito ka lang niya para magsalita ka ng kamalian niya na aangkinin mo naman kalaunan. Alam na natin ngayon kung ano ang mga kaya niya. Malay ba natin kung minamanipula lang niya tayo, hindi ba? Tama naman si Mark. May punto siya. Kaya naman kinabukasan, hindi na ako nagtaka kung nagising akong marami ng tao sa labas ng bahay namin. Mga taong nagpaparinig ng takot nila tungkol sa kakayahan ko raw na mangulam. Panay naman ang depensa sa akin ni tatay. Kesyo hindi raw totoo ang mga sinasabi ni Milagros na gumagawa lang ng tsismis ang dalaga para mailihis ang tunay na ginawa niya sa iilang biktima na ginagamot ni tatay. Nakakainis lang din kasi ang mga kababaryo namin Sila na nga ang tinulungan ni tatay, mga walang utang na loob pa rin. Inis akong lumabas ng bahay at tinawag si tatay. Itay, kung ayaw pong maniwala ng mga tao na noon ay takbuhan kayo para magpagamot, hayaan natin sila. Wala namang magagawang matino sa atin ng pumatol sa kanila Huwag niyo na pong pansinin. Anak, kapag hindi ko to ginawa, uusigin ka nila. Kukuyugin. Ayokong saktan ka ng mga tao dahil sa maling akala. Alam naman natin na maraming palusot na alam ang kaaway natin para mapaniwala niya mga tao sa kasinungalingan niya. Balang araw po, Itay. Malalaman din ng mga tao na mali sila ng pinaniniwalaan. Wala din naman akong pakialam kung ayaw nila tayong panigan Mula nang kumalat ang chismis ni Milagros tungkol sa akin, nawalan na ng customer si tatay. Dumalang na ang mga nagpapahilot sa kanya. Wala na rin kaming gaanong deliveries ng produktong gawa ni tatay, kagaya ng lana at iba pang gamot na pwedeng ipahid sa pananakit ng mga kasukasuan. Ngayon, kine-question pa nila ang kakayahan ni tatay at kung paano raw nagawang mag-imbento ng ganong klase ng mga pamahid. Malamang daw, nagmana ako sa kanya na isang mangkukulam. Naiinis na ako kay Milagros. Talagang hindi siya titigil hanggat hindi nasasaktan Isang araw, kinatagpo ko siya sa baryo. Grabe ang gigil ko nang maabutan ko siyang sinisiraan ako, Miss Winnie.
Ni hindi ko lang napansin ang nag-aalalang si Mark na noon ay nakabuntot sa akin. Basta ko na lang kasing tinulak ng kay lakas si Milagros kaya siya na out of balance at natumba sa lupa. Kita nyo na mga kababayan, ganyan kalala ang ugali ng anak ng mangkukulam. Kailangan na silang tugisin at baka saktan na nila tayo sa pamamagitan ng pagsasagawa nila ng orasyon. Nananadya ka ba talaga? Sino ang may manika at karayom na nakatago sa bahay niya? Hindi ba't ikaw? Sinong may koneksyon sa iba't ibang klase ng tiniklop na telang may nakasulat na mga ritual at hindi mabasang dasal? Hindi ba't ikaw rin? Tapos ipapaako mo sa amin ang kasalanan mo dahil lang sa punot dulo na ayaw kang patulan ng boyfriend ko? Desperada ka na nga talaga. Agnes, halika na. Huwag mo na siyang pansinin. Mas kailangan natin makalayo kagad dahil delikado tayo sa masasamang tingin sa atin ng mga tao. Baka tuluyan ka na nga nilang kuyugin dito. Tama ang kasintahan mo, Agnes. Makinig ka sa kanya. Hindi pa tayo tapos, malandi ka. Babalikan kita. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na wala ka ng kawala sa akin. Tawa lang ang sinagot sa akin ni Milagros. Nagsisimula na namang magkagulo ang mga tao. Lahat gustong kumalmot, kumurot at saktan ako. Galit sila dahil sa paniniwalang ako nga raw ang kumulam sa mga kaanak nila. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Milagros ang ganun kabilis na ritual para kayaning kumulam ng maraming tao sa loob ng isang araw. Pero totoong natatakot ako. Dahil dito, umuwi kami ni Mark sa bahay. Tay, ano na pong gagawin natin? Talagang naniniwala ang mga tao na makakaya ko silang saktan. Naniniwala sila sa bruhang babaeng yun. Peligroso nga itong ginagawa niya. Pwede tayong mapahamak. Pero huwag kang mag-alala, Iha. Kaya nating solusyonan ang bagay na ito. Ano kaya kung puntahan niyo ni Mark ang bahay niya? Nakawin niyo ang mga gamit niya sa pangkulam at sunugin. Tapos gagawa tayo ng ritual na hindi niya kayang atrasan. Anong klaseng ritual po, Itay? Ibabalik natin sa kanya ang maling paniniwala ng mga tao. Paano po? Sa pamamagitan ng pagkulam din sa kanya, anak. Seryoso kayo, Itay? Paano kapag lumala ang sitwasyon? Bakit naman lalala? Gagawan nga natin ang paraan para matapos na ang kahibangan ni Milagros, hindi ba? Sa pamamagitan ng nalalaman kong kulam, sa kanya babalik ang sumpa sa hindi niya inaasahang paraan. Ipinaliwanag ni tatay sa akin ang tungkol sa tinatawag na balisong. Hindi raw ito patalim, kundi isang klase ng sumpa ng dila. Inuusal ng mga ekspertong mangkukulam para sa kanilang mga kalaban. Halimbawa, kapag ang mga taong isinumpa gamit ang mga kataga, lahat ng sinasabi ng taong yon ay nagiging mali sa pandinig ng ibang napagsabihan. Kahit mabuti o may kabuluhan ng kanyang intensyon, parang laging nagpapaliwanag ang isinumpa sa masamang paraan. Sabi pa raw ng mga nakatatanda, delikado ang balisong na sumpa sa mga taong madaldal o tsismosa. Dahil bawat katagang sasabihin nila, pwedeng bumalik bilang sumpa sa kanila. Hindi ko rin naman hinangad na matuwa pero hindi mawala ang pagngisi ko sa bawat pagsisiwalat ni tatay ng kanyang nalalaman. Ha! Akala yata ng Milagros na yan siya lang ang may alam. Ngayon siguradong matatakot siya sa gagawin ni tatay. Makikiusap lang sana ako na panatilihin nating lihim ang tungkol sa kakayahan kong ito, anak. Wala naman akong balak na gamitin ang kaalaman na ito laban sa ibang tao. Pero hindi ko lang kasi maiwasang depensahan ka laban sa babaeng yun. Napipilitan akong gumawa ng ganito. Pasensya na po, Itay ha. Nadamay pa kayo sa gulong pinasok ko. Nakakapanghinayang po talaga na kailangan pang umabot sa ganito ang lahat. Kay simple lang naman ang buhay natin. Pero may mga tao talaga na pilit tayong hinihila pababa. Huwag mo nang intindihin yun, anak. Hindi rin naman ako papayag na hilahin nila tayo pababa. Bawal ang ginagawang pang-abuso sa atin ni Milagros. Wala naman sanang nakikialam sa pagiging mangkukulam niya eh. Kaso lang, siya ang unang nanakit sa'yo, anak. Hindi ko naman hahayaan na mangyari yun, na umabot sa puntong hindi mo na malaman ang gagawin mo. Mahal na mahal kita, anak. Nangako ako sa nanay mo na walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Maraming salamat po, Itay ha. Ngiti lang ang isinagot ni tatay. Pagsapit ng gabi, inihanda na niya ang mga gagamitin para sa orasyon. Kandila, telang puti, papel na may nakasulat na pangalan ni Milagros at isang kahong lalagyan. Ano po ang paggagamitan ng kahon, Itay?
Diyan natin ilalagay ang mga ginamit natin sa pagbalisong kay Milagros, anak. Bakit kailangan pang itago? Para masigurado natin na bawat salitang bibigkasin niya, tanging sa pangalan niya lang tatama at wala nang iba. Sige po, tatay. Alam kong minsan ko nang sinabi na ayokong sundan ang yapak ni tatay na maging isang mananambal. Pero napagtanto ko, hindi naman pala ganun kasama ang ginagawa niya eh. Kailangan din ng mahabang pasensya at disiplina para mapanatili ang balanse ng taglay na mahika ng isang mananambal dahil kapag hindi niya yun nagawa, pwede siyang lamunin ng kadiliman at maging hukluban. Yun na ang puntong kakainan ng puso ng tao at iba pang laman loob ang mangkukulam para bumata lang at gumanda. Tahimik lang ako habang nakatingin sa ginagawa niya. Ilang sandali pa, nagsindi ng insenso si tatay. Sinadya niyang ipakalat ang usok nun sa kung saan-saan. Hanggang sa kalaunan, muli na naman siyang napaupo sa sahig. Sumpang ipinagbabawal, igawad sa taong pinangalan ng Milagros. Hayaang maghasik ng lagiman dila niyang walang ibang babalikan, kundi ang sarili na magdudulot sa kanya ng pighati. Agnes, anong ginagawa ni Tatay Dario? Nariyan ka na pala, Mark. May kailangan kasi kong ipaalam sa inyo eh. Ano ba yon? Papunta na dito mga tao. Balak nila kayong palayasin sa baryo. Talagang naniniwala sila sa sinabi ni Milagros na kayo'y mga mangkukulam at salot. Nag-aalala lang kasi ko, may mga dala silang itak at pamalo. Baka magkasakitan. Ano? Kailangan mo nang kausapin si tatay ngayon. Kailangan na nating umalis. Sa bahay na muna tayo magtago. Alam ng mama at papa ko nangyayari. Hindi rin sila sangayon sa ginawa ni Milagros. Kinakabahan na pinakiramdaman ko ang aking sarili. Kapag nakarating dito ang mga tao, siguradong magkakagulo. Yon ang hindi ko mapapayagan. Kailangan namin gumawa ng paraan para hindi nila mahanap si tatay. Mark, pwede mo ba akong tulungan? Oo naman, kahit ano. May mahalaga pa kasing ginagawa si tatay eh. Isang klase ng orasyon na magtutulak kay Milagros na magsabi ng katotohanan. Habang ginagawa niya yon, hindi siya kailangan makita, Mark, para lumabas din ang katotohanan sa kasinungalingan na pinapakalat ni Milagros. Sige, tutulungan kita. May naisip na akong paraan kung paano natin sila maitataboy. Paano? Gagawa tayo ng mga patibong. Yung madalian lang gawin. Hindi nila mapapansin. Sumunod ako kay Mark at sa pamamagitan ng paghawi ng mga tuyong dahon sa lupa, gumawa kami ng panibagong daan. Ililigaw namin ang mga tao para hindi sila makarating sa bahay namin. Tama ang naisip ni Mark. Kailangan lang namin bilisan dahil ayon sa kanya, papunta na rito ang mga tao. Palibhasa wala kaming kapitbahay kaya kampante naming magagawa ng maayos ang aming binabalak. Kabado man, tahimik naming inabangan ng mga tao. Marami-rami nga sila. May dalang mga pamalo at itak na tila ba nakahanda ng sumabak sa laban. Nangunguna pa sa kanila ang bruhang si Milagros. Hayop ka, Milagros! Talagang idadamay mo pang tatay ko sa kamalditahan mo? Shh! Agnes, pigilan mo ang sarili mo. Kapag nagpakita ka sa kanila, siguradong kukuyugin ka. Pagtutulungan ka nila at baka hindi ka lang nila hulihin. Malaki ang posibilidad na matuntun nila ang tatay mo. Sa totoo lang, Mark, nanggigigil na ako sa babaeng yan. Gustong-gusto ko na siyang saktan. Pakiramdam ko kasi wala na siyang ibang gagawin kundi ang buwisitin na lang ang buhay ko. Paano na lang kapag may nangyaring masama sa tatay ko? Paniguradong hindi ko siya mapapatawad, Mark. Alam ko na ang gagawin natin. Tutal, nakatago naman si tatay sa bahay niyo at hindi siya kagad matutuntun. Unahan na natin. Sunugin natin ang mga gamit niya na sinasabi mong gamit niya sa pangkukulam. Nang sa gayon, wala na siya mabalikan at hindi niya na kayang umusal ng mga orasyon na pambawi sa mga binintang niya sa inyo ng tatay mo. Sigurado ka, Mark? Kaya nating gawin yun? Oo naman. Halika, kailangan natin bilisan. May alam akong shortcut. Lakad-takbo ang ginawa namin ng boyfriend ko hanggang sa makarating kami sa tahanan ni Milagros. Tama nga si Mark. Walang tao sa loob at nakabuyang-yang ang mga kagamitan ni Milagros. Nagkumahog kami sa pagtitipon ng mga yon tsaka binuhusan ng gas na nakalagay sa gaserang gamit niya bilang ilaw. May lighter din palang dala si Mark kaya mabilis naming nasilaban ang mga gamit. Nakaidali namang naglagablab.
Karamihan kasi sa mga yon gawa sa tela at papel. Halika, kailangan natin magtago. Alam mo, habang sumasama ako sa mga lakad ng tatay mo, marami ako natutunan sa kanya. Mga bagay na may kinalaman sa mga mangkukulam. Kapag sinunog natin o pinakailaman ng mga gamit nila, iiwan nila ang pinagkakaabalahan nila para hanapin ang kanilang mga gamit. Malamang, sa oras na ito, pabalik na ngayon si Milagros dito. Baka nga galit na siya eh. Buti ka pa, nagawa mong matuto sa turo ng tatay ko. Mukhang mas magiging albularyo ka pa kaysa sa akin eh. Hindi naman sa ganun. Nagkaka-interest lang ako sa mga ginagawa niya. Alam mo na, sa mga bagay na minsan akala ko baliwala lang, pero mas malaki pala ang halaga lalo na kapag kailangan natin. Pangako, kapag naging okay ng lahat, pipilitin ko ng matuto sa mga ginagawa ni tatay para may panangga na tayo sa mga mangkukulam. Tama. Dalawa na rin tayong haharang sa paghahasik nila ng kasamaan. Kaya halika na. Nagtago nga kami sa isang mayabong na halaman. Hindi kami kagad makikita dahil makakapal ang mga dahon nun at halos kulay green din ang suot naming damit kaya hindi niya kami mahahanap. Ilang sandali lang, naroon na nga si Milagros. Galit na galit habang panay ang salba sa kanyang mga gamit. Sa kasamaang palad, tupok na ang mga yun kaya kahit may maisalba man siya, konti na lang kung hindi man naubos sa apoy. Gigil na pumalahaw si Milagros. Halos magwala siya habang pinagsisisipa ang mga gamit niya na hindi na niya mapapakinabangan. Hayop! Mga buwisit! Magbabayad kayo sa ginawa niyo! Kita mo? Galit na, di ba? Napakapilyo mo talaga, Mark. Gumawa ka nga ng kalokohan pero parang natural lang sa'yo, ha? Alangan naman na makiiyak tayo sa kanya, hindi ba? O paano? Halika na. Iwan na natin si Milagros dito. Kailangan natin balikan ng tatay mo. Salamat, Mark. Wala yun, Agnes. Kahit ano, basta para sa'yo. Kinikilig ko siyang niyakap na ginantihan niya naman ang halik sa noo ko. Isa pa ito sa nagustuhan ko sa kanya, Miss Winnie eh. Maginoo si Mark. Nirerespeto niya ako at ang pamilya ko. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na makakasakit sa amin. Kaya naman ipinangako ko sa aking sarili na mamahalin si Mark ng walang halong pagkukunwari. Pagdating namin sa bahay, ang daming kinuwento ni tatay sa akin. Biglang natauhan ng mga tao nang iniwanan sila ni Milagros sa kalagitnaan ng pag-atake sana sa bahay namin. Ayon kay tatay, nasundan daw nila si Milagros at nakitang nagwawala sa harapan ng bahay ang dalaga habang pinagmamasdan ng mga sunog niyang gamit. Nakita nila ang katotohanan sa pagkatao ni Milagros, Iha. Nalaman nila na bintang lang ang binabato sa atin dahil ang tunay na mangkukulam kasama nila. At humihingi ng pasensya ang mga taong hinusgahan tayo. Hindi man lang nila naisip na ilang beses natin silang ginamot. Kaya naman siguro na pagpasyahan nilang itigil ang ginagawa. Salamat naman kung ganun, tay. Akala ko po talaga hindi na matatahimik ang buhay natin eh. Na palagi na lang tayong pagbibintangan sa mga bagay na hindi naman talaga nating ginagawa. Grabe din naman kasi si Milagros eh. Kung makapambintang siya, parang gusto niya na tayong patayin. Sa tingin ko, yun talaga ang gusto niya eh. Ang patayin kayo. Pero hindi ako makakapayag, Agnes. Gagawin ko ang lahat. Maipagtanggol ko lang kayo. Maraming salamat, Mark. Tinupad mo ang sinabi mo sa akin na hindi mo pababayaan ang aking anak. Mahal ko po si Agnes, tay. At mahal ko na rin po kayo. Kaya sana, mag-iingat din po kayo palagi. Kasama kayo sa poprotektahan ko. Oras na tangkain ni Milagros, nasaktan kayo ulit. Nakangiting wika ni Mark. Hindi ko naman maiwasang kiligin sa aking mga narinig. Alam kong hindi na ako makakahanap ng lalaking makakapagpaligaya sa akin habang buhay. Kay Mark lang masaya na ako. Lumipas ang ilang araw na walang nangyayaring hindi maganda. Tila ba alam na ng mga tao kung sino ang kailangan nilang iwasan. Sa katunayan, tinanggal nila si Milagros bilang mutya ng Baryo Manggahan at pinalit ang naging first runner-up noon. Salot na ang tingin ng mga tao sa kanya. Kasalanan mo to, Agnes. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Susubukan ka ng karma dahil sinira mo ang buhay ko. Teka, bakit ako na naman ang may kasalanan? Ikaw tong nagsimula ng gulo ah.
Ikaw ang may kasalanan kung bakit nabuking ang pagiging mangkukulam mo. Kung hindi mo ako pinakialaman o pinagbantaan ang buhay ng tatay ko, hindi ako gagawa ng paraan para malaman ang lahat ng sikreto mo. Kahit na, kasalanan mo ang lahat at hindi ako papayag na mabuhay kang matiwasay kagaya ng pinapangarap mo. Umusal ng hindi maintindihang mga kataga si Milagros. Mga katagang nagbigay sa akin ng mga nakabibinging pakiramdam na hindi ko lubos maintindihan. Magkakasakit ka, Agnes. Hindi kailanman malalaman ng tatay mo ang solusyon kung paano ka gagaling. Hindi nila malalaman na ang sarili ko lang ang magiging kapalit ng buhay mo. Tumahimik ka! Hindi ikaw ang makakapanakit sa akin! Hindi ako papayag! Hindi! Wala ka nang magagawa! Naigawad ko na ang sumpa! Ha! Diyan ka nagkakamali, magandang binibini. Dahil bago mo pa ginawaran ng sumpa ang anak ko, naunahan ka na namin. Sa katunayan, nagsimula na ang karma mo noong araw na sinugod mo kami sa bahay kasama ang taong bayan. Hindi ako makapaniwala sa mga isiniwalat ni Itay. Nakalimutan ko rin kasi ang tungkol sa bagay na yon. Kaya hindi ko akalaing magagawa na niyang tikman ng sariling karma sa pamamagitan ng balisong. Ibig sabihin, bawat katagang inusal ni Milagros laban sa amin ay sa kanya ang balik nun. Napaatras si Milagros nang mapagtanto ang kanyang mga sinabi. Bumagsak siya sa lupa ng nanginginig. Nagsuka at masamang-masama ang pakiramdam. Sinubukan pa niya kaming murahin pero sinapo niya lang ang dibdib niya at humugot ng malalim na paghinga. Mga traidor! Hindi ako ang dapat na naghihirap ng ganito kundi kayo! Kayo! Pasensya na, Milagros. Yan ang hinihingi mo. Kaya yan ang dumating sa'yo. Walang mabuting idudulot ang paghangad ng kapahamakan para sa ibang tao. Lagi mo yang tatandaan. Gaganti ako. Papatayin ko kayo! Alam mo na nga na sa'yo bumabalik ang mga sumpa mo. Salita ka pa ng salita dyan. Hindi ka matututo hanggat ganyan ang ugali mo, Milagros. Halina kayo mga anak. Iwanan na natin si Milagros. Hayaan natin siyang alalahanin ang lahat ng kasalanan niya sa kapwa. Hayaan natin siyang pagdusahan ang mga karamdamang binigay niya sa mga inosenteng na pag-alamang kung hinahangaan lang naman siya. Wala akong nagawa kundi ang sumunod kay tatay kahit ang totoo, naaawa ako kay Milagros. Hinayaan lang namin siyang gumulong-gulong sa lupa. Ni hindi siya tinulungan ng mga taong paruot parito sa kalsada. Nang makatingin pa nga sila sa kanya, animoy kulang pa ang pagdurusa ni Milagros na kung gugustuhin pa nila, dadagdagan pa ang sakit na nadarama ng dalaga. Kaya naman kahit alam kong pagsuway kay Itay ang gagawin ko, bumuelta ako pabalik sa dalaga. Milagros! Agnes, anong ginagawa mo? Iha anak, hayaan mo na si Milagros dyan. Makakauwi din siya mamaya. Sa kama siya hihiga at hindi sa kalsada. Bigyan mo muna siya ng pagkakataong pagdusahan ang kanyang mga kasalanan. Hindi ko matiis na makita siyang ganyan, Itay. Wala siyang kalaban-laban eh. Layuan mo ako, mapagpanggap na babae. Wala ka nang dapat na pakialam sa akin. Layuan mo ako! Dahil halos ipagtabuyan na ako ni Milagros, wala akong nagawa kundi ang lumayo. Hindi ko naman magawang isakripisyo ang mga ginawa ni tatay dahil alam kong ipinagtatanggol niya lang ako laban sa kaaway ko. Sa kaaway na ni minsan, hindi ko naman talaga pinangarap na awayin dahil alam kong gumaganti lang ako sa lahat ng pang-aapi niya sa akin. Bulag at bingi sa mga paliwanag si Milagros ngayon, Agnes. Hayaan na muna natin siya. Kung tutuusin, kasalanan mo to, Mark. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Kasalanan mo kung bakit ginusto kong saktan si Agnes. Yun ay dahil gusto kong makaganti sa'yo. Nagtanim ka sa akin ng sama ng loob dahil hindi ko matugunan ang pagkagusto mo sa akin. Nahihibang ka na nga, Milagros. Hindi kita kayang pansinin dahil may laman na ang puso ko. Hindi ka ba makaintindi? Ayoko may gumugulo sa pagmamahala namin ni Agnes. Dahil noon pa man, gusto ko na siya. Paano naman ako? Ikaw lang ang meron ako. Mahiya ka naman sa mga sinasabi mo, Milagros. Hindi mo ako kailanman naging pag-aari. Napaigtad pa ako nang makita kong inaalalayan ako ni Mark at hinila na palayo kay Milagros. Wala akong masabi sa lahat ng mga nalaman ko.
Akala ko tama ng mga nakita kong pagtanggi ni Mark noon sa pagpapapansin ni Milagros. Hindi ko akalaing may malalim palang pagkagusto ang babae sa boyfriend ko. Hanggang sa makauwi kami sa bahay, hindi kami nagkikibuan ni Mark. Si tatay naman tila nakaintindi. Nagpaalam lang siya na papasok sa kwarto niya para gumawa ng mga gamot kontra kulam. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Sorry sa mga nangyayari. Feeling ko kasi kailangan kong sabihin yun sa'yo eh. Alam ko naman na mahal mo ko, Mark. At alam ko rin na hindi kita ibibigay kay Milagros. Pero ano ba talaga ang gusto mo sa akin at inaalalayan mo ako ng ganito? Minahal mo ako ng husto? Magkakilala na noon pa man ang mga magulang ko at magulang ni Milagros. Ipinagkasundo kami pero ayaw ko na sa kanya noon pa man. Nalaman ko kasi na ang mga magulang niya mangkukulam. Marami na silang pinatay. Kabilang na ron ang lolo at lola ko. Sa kadahilan ng gusto nila ako makasal sa anak nila. Pero umalis kami nila mama sa bayang pinagmulan namin. Ibig sabihin, kilala mo si Milagros dati pa? Oo, pero iniiwasan ko na siya. Ang pamilya ko mula sa lahi ng mga albularyo, Agnes. Kaya mabilis din ako napalapit sa tatay mo kahit nahihiya ako at naiilang ako sa kanya nung una. Kailangan ko magpaturo sa kanya ng kaalaman dahil hindi ito naipasa sa akin ng lolo ko bago man lang siya yumao. Maliban sa tatay mo, ako man ay naggawad din ng sumpa laban kay Milagros. Kaya nga nung itutulak ka sana niya dun sa pampang, siya ang nahulog. Magaling lang talaga siyang mangulam, kaya nagawa niyang itago ang kanyang mga pasa at sugat. Nagawa niya ring gamutin ang kanyang mga bali. Diyos ko, kung ganon? Oo, Agnes. Nabuksan ko na ang kakayahan ko at may patnubay to ng tatay mo. Natutup ko ang aking bibig. Sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasang mamangha. Magaling na albularyo si Mark, alam ko. Nakikita ko sa mga panahong magkasama kami ang pagiging kalmado niya at magaling sa paghahanap ng solusyon sa mga bagay-bagay. Niyakap ako ni Mark at hinagod ang buhok. Alam kong nakokonsensya ka sa nangyayari ngayon kay Milagros. Hayaan na muna natin siya. May limitasyon naman ang sumpa na binigay sa kanya ni tatay eh. Pero mawawala din yun, oras na matuto siya magpakumbaba at tanggapin ang mga pagkakamali niya. Sana lang gawin niya ang mga sinabi mo, Mark. Sana nga. Ngumiti si Mark sa akin bilang ganti. Nang gabing yon, maaga akong nahiga para matulog. Balisa ako at hirap dalawin ng antok. Hindi ko nga alam kung bakit nangyari sa akin ang bagay na ito. Gayunpaman, pinilit kong makatulog. Hanggang sa managinip ulit ako, Miss Winnie. Nagisnan ko na lang ang aking sarili na nasa labas ng bahay ni Milagros. Hindi ko alam kung umaga ba o gabi dahil makulimlim na sa bahagi na yon ng bakuran niya. Napapalibutan naman kasi ng mga mayayabong na punong kahoy ang paligid ng bahay. Walang sabi-sabing tumuloy ako sa bahay ni Milagros. Nakita ko siyang may pinagkakaabalahan sa gitna ng kinauupuan niyang sahig. Ano na naman ang kailangan mo, anak ng mangkukulam? Hindi pa ba sapat sa'yo na naghihirap na ako? Na malubha ang sakit ko? Tigilan mo na ako, Agnes! Hindi ko na kayang magtiis pa! Nahihibang ka na ba, Milagros? Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. Tsaka kung nagkasakit ka man, kasalanan mo yun. Hindi ako ang dapat nasisihin mo. Sa tingin mo nakakatuwa ang ginawa nyo? Sa akala mo ba magsisisi ako sa lahat ng ginawa ko? Nagkakamali ka, Agnes. Kahit kailan hindi ko pagsisisihan ang lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Hindi ako papayag na basta na lang akong tumanggap ng pagkatalo dahil sa ginawa nyo. Nagulat ako nang maglabas ng kutsilyo si Milagros. Akala ko nga sasaksakin niya ako. Kaso nagulat ako dahil ginamit niya lang yon pamputol ng lubid na nakahanda na sa tabi niya. Ni hindi ako nakagalaw nang makita siyang nakangisin na inaayos ang lubid sa ibabaw ng may ulunan niya, tsaka tinali sa kanyang leeg. Ni hindi na rin ako makasigaw nang sa mismong harapan ko nagbigti siya. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa maramdaman ko ang malakas na yugyog ni tatay sa balikat ko. Bumangon akong pawisan at kinikilabutan. Anak, nananaginip ka na naman. Pasensya na po, itay. Akala ko totoong napanaginipan ko eh. Alam kong pagod ka lang. Sige na, magpahinga ka na muna. Sambit niya kaya wala akong nagawa kundi ang tumango. Paulit-ulit lang ang panaginip kong yon, Miss Winnie.
Minsan, kahit nakikita ko nga si Milagros na nakabigti sa panaginip ko, susubukan ko siyang tulungan at halos mamamatay ako sa sindak kapag nakikita siyang basta nalang didilat ang mga mata at sisinghalan ako na wag na raw siyang gambalain. Isang hapon, dinalaw ko si Milagros sa bahay niya. Matagal na rin nung huli ko siyang makita at gusto kong malaman kung kumusta na ang pakiramdam niya. Hindi ko napaghandaan ang tagpong bumungad sa pagdating ko. Milagros, nandito ako. Si Agnes, pwede ba kitang madalaw? Milagros? Sa labas pa lang, nangangamoy bangkay na. Nakakalat ang mga langaw at may aso pang hinihingal sa loob kaya sumilip ako. Nakapalibot ang itim na kandila sa sahig. Nakatayo pero nalusaw na ang ilan at mukhang nakamatayan na ang apoy. Sa gitna nun, nakabigti si Milagros. Dilat ang mga mata at matigas na. Nilalangaw na ang kawawang babae dahil nagsisimula ng maagnas ang kanyang katawan. Samantalang ang paa niya, nakakapangalahati na ng aso sa paglamon. Napasigaw ako sa labis na takot. Ngunit anong magagawa ng pagkataranta ko dahil wala rin namang lalapit para tulungan ako. Halos mawala sa sariling nagtatatakbo ko palayo sa bahay niya. Tila ba nagkatotoo ang panaginip ko na maski si Mark walang malinaw na maipaliwanag kung paano nangyaring nakita ko ang nangyari kay Milagros sa panaginip. Isa lang ang ibig sabihin nito, Agnes. Ayaw pagsisiya ni Milagros ang kasalanang ginawa niya sa mga tao at sayo. Pinili niyang patayin ang sarili niya kesa naman humingi ng tawad, lalo na't wala yun sa bokabularyo niya. Sabi ko na nga ba magmamatigas ang babaeng yun. Huwag kang makonsensya, anak. Hindi naman natin inutos sa kanya magpakamatay Siguro, napagod na siyang makipaglaban sa tunay na buhay. Napaiyak na lang ako at yumakap kay tatay. Natroma ako sa ginawa ni Milagros sa kanyang sarili, Miss Winnie. Sa katunayan, madalas ko siyang napapanaginipan. Inahabol ako at pinagbabantaan na papatayin kahit nailibing na siya. Hanggang ngayon na may sarili na kaming pamilya ni Mark, dumadalaw pa rin siya sa aking panaginip. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa hindi malamang dahilan. Nagigilty ako dahil baka may mga nagawa sana ako para tulungan siya na binaliwala ko naman. Sa ngayon, si Mark na ang nagsilbing albularyo ng aming baryo. Wala na rin kahit na sino ang nagtangkang banggitin ang pangalan ni Milagros sa takot na lumipat sa kanila ang sumpa ng pagkakasakit at pagkawala sa sarili na huling dinanas ng babae bago pa man siya mamatay. Sana lang magsilbing aral sa lahat ng tagapakinig ang karanasang kong ito. Gaano man kasama ang isang tao, bigyan natin ng pagkakataon. Walang ibang may karapatang kumuha ng buhay natin kundi ang poong may kapal lang. Sa kaso ko, panahon lang ang makapagsasabi kung hanggang kailan mawawala ang guilt sa puso ko. Umaasa ako na mapapatawad din ako ni Milagros dahil para sa akin, matagal ko na siyang pinatawad. Ano man ang nangyari, inilibing ko na sa nakaraan at sinelyuhan ko na ng pagkalimot. Salamat na lang, naging maayos at masaya naman ang pamilya namin ni Mark. Kasama namin si tatay na tagabigay ng advice sa bawat desisyon namin sa buhay. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Gaylen Ukol, kay Grace Luceriano, kay Jacil Calapis, kay Micaela Jane Melo, kay Rason Yao, hello din po kay Nanay Gina Vlogs, kay Linburo, kay Arvid Shane Heiberg, kay Jocelyn Anterio, kay Florence Lucinario, kay Mary Ann Valderramos at sa mga pamangkin niyang sina Jello, Jeya at Jacob. Shoutout din po kay Stephanie Chloe, kay Pinados Melin at sa partner niya, pati na rin sa Pinados at Malaya family. Hello din po kay Consolacion Alvarez, kay Annalisa Chico Diga, kay Mika Salvador at Julie Tapang. Shoutout din po kay Carlo John Nomat, kay Christine Joy Belches, kay Cherry May Libiran, kay Cheryl G. Castro at sa dalawa niyang anak na sina Eliza at Hans, kay Joshua Manalo at Joshua Florano ng Barangay Kabulusan, kay Lily's mom at kay Peter Saunders at sa anak nilang nag-birthday na si Lily Saunders.
Hello din po kay Ma'am Alma Flores na laging nag-heart sa mga upload natin, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Elizabeth Maramot, kay Nikki at sa staff ng Kaiser Printing, kay Ma'am Filipina Palsario na laging may smiley emoji sa comment section, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Sir George Ativo na always present po, salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Ruby Victorino, kay Martu Taras, kay Sonyas, kay Rosie Vlogs from Hong Kong, kay Tahera Treyna Bohol, kay JC Montalvo, kay Roslyn Jimenez, kay Tutor Tracks na naadik na raw po sa pakikinig sa atin. Naku, salamat po. Shoutout din po kay Kamingawan Generos at sa Kamingawan Family from Cavite, kay Josie Plaza, kay Jean Rich Toyorada, kay Manuelito Cortez, kay Monet Vergara, kay Lorena Untalan at kay Enrique Gascon. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod kong upload ha. Huwag niyo rin pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig.